Una sa lahat, duguang lalaki bumagsak sa may kalsada sa Northern Samar. Pinagsasaksak pala siya ng kapwa tricycle driver. Nangyari ang krimen habang may birthday party. Ang ugat ng away at ang iba pang mga detalye sa pananaksak na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Overloading at mga sira-sirang life vest tinutulong dahilan ng pagkamatay ng higit 50 sa lumubog na vessel sa Basilan. Pataw sa ulo ng wanted na si Atong ang itinaas sa 20 million pesos. Dating Senador Bong Revilla naghain ng counter-affidavit sa reklamong plunder. Meron din siyang mensahe sa mga nagdidiin sa kanya. Senator Raffy Tulfo na pamura sa mabagal na pag-takedown ng Facebook sa mga post na puro fake news. Ambulance ang ginagamit umanong shuttle service bistado sa EDSA busway. Magbakasyon na sa Kalayaan Islands. Meron ang mga tour package na pwedeng i-avail. Magkano naman kaya yan? Megastar Sharon Cuneta nag-perform sa harap ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza. At ni-real talk pa si PBBM tungkol sa choice niya sa Vice President. Overloaded umano at sira-sira pa raw ang life vest sa lumubog na Roro vessel sa Basilan. Hindi biro ang kapabayaang iyan, lalo't higit 50 ang namatay. Dapat lang daw na merong managot. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Giorno, Mary Mon Reyes. Kriminal at hindi lang administratibo. Yan ang gustong ipasampang kaso ni Senate Public Services Committee Chair Raffy Tulfo sa mga itinuturong responsable sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Umakyat na sa 52 ang nasawis trahedya. Una nang sinabi ng Transportation Department na posibleng overloading ang punot dulo nito. Pero ayon daw sa testimonya ng mga tripulante sa Coast Guard, hindi naman overloaded. Ang question ngayon ni Tulfo. Reckless imprudence resulting to multiple homicide, yun dapat ang ikakaso sa kanila bukod sa admin case. Kasi ang admin, sisibakin mo lang yan. O baka isuspendin mo lang and then lilipat lang sa ibang istasyon. Baka meron tayong pinagtatakpan dito. Dapat din daw magkaroon ng checking ang malalaking barko kung ligtas pa ba itong bumiyahe. Pero sabi ng Maritime Industry Authority o Marina, kulang daw sila sa tao para gawin yan. Nasa 100 lang daw kasi ang surveyors nila. Pati nga policy sa pagkaluma-lumang mga barko, walang mailatag ang ahensya. Holy Jesus, so kahit 100 years, hindi yung pag-retire pa rin? Inaaral pa po namin ngayon. Pero Inaaral pa rin? we Alam mo kung gaano ka-stupido, sorry for the word, napaka-stupido nyo dyan sa Marina. Samantala, present din sa Senado ang kaanak at isa sa mga nakaligtas sa trahedya. Kwento niya, mabagal ang ikinasang rescue operations ng Allison Shipping Lines, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lumubog na Roro. Substandard din daw ang mga gamit sa barko, maging ang life vests. Hindi po to isolated na MV3 siya Kirsten lang. Lahat po, ganito na po talaga ginagawa ng Allison sa Zamboanga, Zambasuta region. Kaya po, hinihingi namin revocation of license talaga. Hindi po nila pwedeng sabihin na sinungaling kami. Ganyan din ang kwento ng mga survivors sa pagdinig naman ng House Committee on Transportation. Sabi ng isang nakaligtas sa trahedya, sira-sira at nakakandado ang mga life vests sa barko. Yung cabinet po ng life jackets nakalock po. So we had to forcefully open it. Kinailangan din pong sipain ng ibang passenger para ma-open lang po. Pagkakuha po namin ng life jacket namin, naka-double knot po siya. Nakaganon po siya very tightly. And pagka-open po namin ng life jacket, sira po. Hindi lang yan. Bukod sa higit 300 pasahero at hindi pa matukoy na bilang ng mga wala sa manifesto, lumalabas din na sa cargo deck pa lang, sobra-sobra na raw ang sakay ng lumubog na Roro. Meron niyang 6 na 10-wheeler na puno ng sako-sakong bigas, 2 pang 6-wheeler, 1 dosenang motor at ilan pang sasakyan. Wala rin daw nag-check ng ticket. Hindi rin daw dumaan sa timbangan ang mga truck. Sagot dyan ng Philippine Ports Authority. Hindi po natin mababantayan talaga yung aktwasyon ng mga individual kung yan ba ay palulusutin o palalampasin nila. Hindi lamang po PPA ang nagpapatakbo ng pantalan. Napakarami pong moving parts at moving elements dyan at kapag nagkaroon po ng pagkakataon na kontsabahan dyan, doon po tayo nagkakaproblema. Kaya ang pinagtataka ng mga kongresista,
Bakit hinayaan pang maglayag ang mga barko ng Allison, gayong ilang insidente na rin ang kinasasangkutan ng kumpanya? Gaya ng nasunog na MV Lady Mary Joy noong 2023 kung saan higit 30 ang nasawi. I agree with you that kailangan na po siguro i-suspend. Systemic na po yung nangyari ngayon. Thank you, Deputy Administrator. Ang pinupunto ko lang naman ho, kung hindi nangyari, itong insidenteng to, yung Allison na yan, tuloy-tuloy pa rin na makakapaglayag. Sasabihin niya ng Allison, our ships are seaworthy, safe for voyage. Andyan ho mga biktima ho. Tapos sasabihin nyo, safe for voyage. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Merrimon Reyes, News 5. Tinasas 20 million pesos ang alok na pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng most wanted na si Atong Ang. Kabilang sa mga sinunod ng mga otoridad ay ang mansyon ng mga anak ni Ang. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Bitbit ang arrest warrant pinuntahan ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD ang mga mansyon ng anak ng negosanteng si Atong Ang sa isang exclusive subdivision sa Makati. Una nilang pinuntahan ang mansyon ng anak na lalaki ni Ang. Unang humarap ang mga staff at caretaker. Kalaunan, dumating ang 3 legal counsel ng 68 taong gulang na pugante para tumanggap sa arrest warrant. Pinayagan ng mga abogado ni Ang na pumasok ang mga taga-NBI sa mansyon para mag-inspeksyon. Nag-ikot sila sa mga kwarto, pati sa mga kotse na nakaparada. Sunod na pinuntahan ang bahay ng anak na babae ni Ang. Umabot ng 2 oras ang operasyon ng NBI OTCD. Pero sa huli, walang Atong Ang na nakita. May 5 arrest warrant nang inilabas ang 3 korte sa Laguna at Batangas laban sa puganteng iniuugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Pinakahuli dyan ang arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court mula sa San Pablo, Laguna. Nahaharap si Ang sa mabibigat na kasong may kaugnayan sa kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Wala ang mga anak ni Ang sa mga mansyon na tinungo ng NBI. Kasama na ngayon sa mga pinag-aaralan kung posibleng maglabas ng sabina ang NBI sa mga anak ng negosyante. The accused may be communicating with the family, with the children. Sabi ko nga, logical kasi that the immediate family will not be giving information as to the whereabouts of a family member na nagtatago from the lodge. Bukod sa mga kaanak ni Ang, nakikipag-ugnayan din ang NBI sa ibang personalidad na may koneksyon sa pugante. Muling lumutang ang pangalan ng mga aktres na sina Gretchen Barreto at Sunshine Cruz. Pero sabi ng NBI, I'd rather not comment on that, but there are efforts being performed by our operatives in order to attend to that matter. naniniwala ang NBI na nasa bansa pa rin ang pugante pero tinitignan na rin kung mayroon siyang foreign passport. We still stand by our earlier declaration na wala kaming natatanggap na very credible information na nakalabas po siya. Kung nakalabas na, there is no point in going around checking all of this, di ba? Dahil this will actually entail resources for the NBI. Ikinatuwa naman ng NBI ang anunsyo ng DILG na tumaas pa ang pabuya sa makakatulong sa paghahanap sa puganteng negosyante. So definitely 20 million is better than 10 million pesos. Because of the increase in the reward money, baka mas makatanggap tayo na mas additional at credible na information po. So we welcome that. Nagbabala naman ang NBI sa mga prank calls at mga text na magpapadala ng mga peking impormasyon o tip na manggugulo lang sa paghahanap kay Ang. Because of the SIM card Registration Act, practically all operating SIM cards in the Philippines are registered already with the National Telecommunications Commission at saka ang ating mga telco. So we will be able to verify kung sino ang tumatawag na nanggugulo lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Naghain ng counter-affidavit si dating Senator Bong Revilla kaugnay ng kanyang reklamong plunder. Anya, hindi niya alam kung paanong nakakatulong ang mga nagdiin sa kanya. Nasa Frontline ang balitang yan si Camille Samonte.
Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP si dating Senador Bong Revilla nang dumating sa tanggapan ng Department of Justice. Pasado alas 12 ng tanghali kanina. Tulad dati, nakasuot si Revilla ng dilaw na t-shirt ng mga PDL, bulletproof vest at nakaposas. Dumalo si Revilla sa preliminary investigation para sa reklamong plunder, anti-graft and corrupt practices, direct bribery at corruption. Nag-ugat yan sa higit 92 million pesos na flood control project sa Bulacan. Kapwa akusado ni Revilla ang mga dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Dumalo rin sila sa preliminary investigation sa DOJ. Bago dumating si Revilla, nagtipon-tipon sa labas ng DOJ ang kanyang mga taga-suporta. Panawagan nila tanggali si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Witness Protection Program. Giit nila si Bernardo ang tunay na mastermind umano sa flood control scam at hindi si Revilla. Matatandaang si Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa pagtanggap umano ng kickback sa flood control project. Isiniwalat ito ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon hearing noong nakaraang taon. Matapos ang preliminary investigation, lumabas si Revilla at nagbigay ng maikling pahayag. Sa mga supporters niyo, sir? Paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin? Ikinagulat naman ng kampo ni Revilla ang manifestation na inihain ni Bernardo Alcantara at Opulencia na hindi nila sasagutin ang reklamo dahil sila raw ay pasok na sa Witness Protection Program. Hindi namin alam kung ano yung kahulugan na yon kasi ang final lang nila ay manifestation. Kumbaga sinasabi nila na na-discharge sila sa Witness Protection Program. So hindi pa malinaw kung ano yung epekto nun o kahulugan nun. Giit pa ng kampo ni Revilla, paano mapapatunayan ang conspiracy o sabwatan kung ang dating senador na lang ang matitira sa reklamo. Kasi kung titingnan niya lang yung mga dokumento at yung asalaysay, hindi masasatisfy yung requisites ng plunder. Walang acts or omissions constituting the crime on the part of Senator Bong. So ang only way para madawit siya is if in conspiracy with others na gumawa. Parang ganon. Pero yun na nga, yung sinasabi namin, wala talaga. Hindi siya nag-a-appear. Paliwanag naman ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi exempted ang mga respondent na maghain ng kontrasalaysay maliban na lang kung piliin nila na hindi na depensahan ang kanilang sarili. Kailangan pa rin daw ng mga nasa WPP na magsumite ng Certificate of Materiality sa panel of prosecutors. Saka pa lang magdedesisyon ang mga ito kung tuluyan silang matatanggal sa reklamo. As to the claim that of the Revilla camp, that because of the discharge of the state witnesses, hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy. Hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution, and they will still have to determine whether or not such conspiracy did exist. Pinuna rin ng kampo ni Revilla ang affidavit ni Bernardo na naging basihan ng reklamo. Wala pa namang bagong pahayag ang mga kampo ni Bernardo Alcantara at Opulencia. Matapos umarap sa DOJ, binalik si Revilla sa New Quezon City Jail Mill Dormitory sa Payatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ayaw paawat ng Chinese Embassy sa pagbatikos ito sa ilang senador, partikular na yung mga nagsabing bully ang China. Meron ding nagmungkahing palitan ang Chinese ambassador. Narito ang aking report. Silang nambubuli, sila nag-water cannon sa atin, and yet nakuha pa nilang maging sensitive. Come on. Dapat kung gaano kakapal ang blip, blip, blip. Pati si Senator Raffy Tulfo na pareact na sa mga walang tigil na patutsada ng Chinese Embassy Manila. Kabilang si Tulfo sa mga pumirma sa Senate resolution na kumukondena sa mga pag-atake at pantutrol ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Sinigundahan din niya ang mungkahi ni Senator J.V. Ejercito na palitan ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Jing Quan. What is happening is that bago pa lang itong Chinese Ambassador, kung di nagkakami, wala pang 2 months. Hasn't been here for 2 months since he assumed. And he's very hostile. He's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda, kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country.
Itong isa, masyado siyang sensitive and aggressive at the same time, parang balat sibuyas, and agresibo siya sa kanyang mga aksyon. Yung kanyang reaksyon sa mga developments, sa mga nangyayari dito. Iginiit din ng mga senador na hindi maituturing na pagbabanta ang pinirmahan nilang Senate resolution. I haven't heard of any senators threatening the Chinese embassies. Ewan ko, baka katang-isip lang nila. Meron ba? The resolution that you passed is not in any way threatening them, sir? No, it's not. The resolution is no way a threat to any members of the Chinese embassy. Pero iba ang tingin dyan ng Chinese Embassy na ayaw pa ring paawat sa pagpo-post sa Facebook ng pagbatikos nila sa ilang mga senador. Inungkat pa nga nila ang pahayag na ito noon ni Senator Erwin Tulfo noong January 26. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas! Sabi ng Chinese Embassy Manila kay Senate President Tito Soto, please tell me who is rude, quote-unquote. Giit pa nila, sila ang sinasabihang bastos kahit may mga senador daw na nililabel ang China bilang bully. Sinasabihan din daw ang embahada na bad guest at troll farm. Ang totoo raw, may mga senador na paulit-ulit na binabantaan at tinatakot ang Chinese diplomats na binalak pang ipersona non grata. Matipid naman ang sagot dyan ni Soto. Anya, nakakainis kapag tinitrigger ka pero wala kang reaksyon, kaya mas gusto niya raw maging annoying. Si Senator Robin Padilla na miyembro ng minority bloc nanindigan na hindi dapat manduhan ng Chinese Embassy ang Senado, sabay giit ng hindi niya pagpirma sa resolusyon. Kung ano man yung posisyon namin, walang sino man ang pwede magsabi na mali yun. Desisyon yun ng mga senador eh. Pero ako, personal ako, hindi ako kasama doon sa resolusyon na yun. Suwestyon pa ng ilang senador baka mas mainam na mag-usap na ang ambassador ng China dito sa ating bansa at ang ating Department of Foreign Affairs para mabalangkas kung paano pahuhupain ang tensyong ito at hindi na magpatuloy ang mainit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng ating gobyerno. Meron pa bang Pilipinas? Yan ang banat ni Vice President Sara Duterte sa tanong ng News 5 sa kanyang plano sa 2028 elections. Binanat din ng bise ang pagbasura ng impeachment complaints kay Pangulong Bongbong Marcos. Aniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang dalawang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte sa Davao City. Tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong paggulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo.
Sa alitan naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa ibang balita, may natagpuang sunog na bangkay ng isang babae sa damuhan sa Nueva Vizcaya. Siya pala ang second-year student na ilang araw nang nawawala. Natong Frontline Report exclusive. Sa masukal na bahaging ito ng Barangay Madjangat sa Quezon, Nueva Vizcaya, natagpuan ang isang sunog na bangkay. Kalahati ng katawan ng biktima hindi na makilala. Agad yang inireport sa barangay at pulis. Kwento ng mag-asawang Candelario na nakakita, naglalakad sila sa lugar nang biglang pumunta sa damuhan ang kanilang aso. Hiniling na ng otoridad ang tulong ng Nueva Vizcaya Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri sa bangkay. Hinala ng otoridad, posibleng bangkay ito ng nawawalang second-year tourism student na si Eliza Esmeralda. Kaya ipinatawag din nila ang magulang ng dalaga. Dito na nakumpirma na ang sunog na bangkay at si Eliza ay iisa. Ayon sa tatay ni Eliza na eksklusibong nakausap ng News 5, bagamat hindi na makilala ang pantaas na katawan, nakilala niya ang hita, sapatos, medyas at suot na pantalon ng anak. Martes daw ng umaga nang pumasok sa paaralan ang anak. Nag-chat pa raw si Eliza sa kanyang mga kaklase at nagpaalam na magpa-photocopy ng kanilang activities. Yun pala, hindi na nakapasok sa first subject si Eliza. Nung araw ding yun, sinubukang tawagan ang cellphone ng biktima. May sumagot sa tawag, pero wala raw nagsalita. Nang tawagan ulit ito, hindi na yan makontak. Ayon sa investigador, posibleng pinatay at sinunog sa ibang lugar ang dalaga, tsaka itinapon sa masukal na bahagi ng barangay. Mensahe ng ama ni Eliza, hindi na po ako mananawagan sa kanila kahit na tawagan ko sila. Wala naman silang pusok daluluwa. Kaya Panginoon na lang ang maningil sa kanila. Kung ano yung bibigyan ng Panginoon sa kanila. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ang panig ng barangay at mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kapwa tricycle driver. Nakatakbo pa ang biktima bago bawian ng buhay. Nasa Frontline ng balita niya si News 5 stringer April Cuesta. Duguang naglalakad ang lalaking yan hanggang sa bumagsak na lang sa tabi ng tricycle sa barangay San Miguel Heights, Lawang, Northern Samar. Lumalabas sa investigasyon na napadaan ang 46 anyos na biktima sa bahay ni alias Carlo, 45 anyos. Sakto namang birthday noon ng apo ng sospek at abala sila sa paghahanda. Dati na raw na may alitan ng dalawang kapwa tricycle driver. Pinapalis niya doon sa area. Nagkaroon ng konting palitan ng salita hanggang itong si suspect natin, nagdilim na yung paningin. Umuha na yun ng kutsilyo. At yung kutsilyo nagagamit sana sa lechon doon sa party. At sinunggaban na ng saksak itong si suspect na, si victim natin. Pinagsasaksak ng sospek ang biktima sa iba't ibang parte ng katawan. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Sumuko naman kalauna ng sospek, dala ang kutsilyong gamit sa krimen. Nagsisisi rin daw ang sospek sa nagawa. Sadyang napuno raw talaga siya sa biktima kaya ginawa ang pananaksak. Mahaharap siya sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Nagbiro si megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos na mali ang kanyang pagpili ng Vice President sa nagdaang 2022 elections. Kumanta si megastar sa isang event sa Foro de Intramuros sa Maynila kung nasaan sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Itinuro ni Ate Shawi ang kanyang asawang si Senador Kiko Pangilinan na nasa event din. Matatanda ang kumandidato rin sa pagkabise si Pangilinan pero natalo kay VP Sara Duterte. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on.
Bago yan, finlex din ni megastar ang kanyang senior citizens ID. Sabi ng icon sa kanyang caption, aging is a privilege. Susunod, Senador Tulfo na pamura sa harap ng kinatawan ng Facebook dahil sa umano'y mabagal na pagbura ng fake news. Korupsyon sa Pilipinas mas lumala ayon sa isang pag-aaral abroad. At pagnanakaw ng bike sa Malabon City sa pool sa CCTV. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Rush hour sa EDSA, 5 ambulansya ang nahuli sa busway. Ang isa sa mga yan, parang shuttle service ang loob. Ambulansya raw pero walang stretcher, walang oxygen, walang emergency equipment. Aminado ang driver na pang-service lang daw ito ng mga magpapa-check up. Agad yang tinikitan. Paalala ng DOTR, ang busway po ay para lang sa authorized buses at ambulansya na may sakay na pasyente. Napamura si Senador Rafi Tulfo dahil mabagal daw ang pag-takedown sa mga fake news sa Facebook. Pero git ng Meta, may dinadaan ang proseso bago tuluyang mabura ang fake news. Na ito report. Sermon ang inabot ng kinatawa ng Facebook sa Pilipinas sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kahapon. Dahil daw yan sa mabagal na aksyon ng kumpanya sa pagbura ng fake news. Partikular na ikinagalit ng chairman ng komite na si Senator Rafi Tulfo ang kumakalat pa ring impormasyon na may nasabi raw siyang masama sa isang dating politiko. Sa TikTok daw, wala na ang ganyang mga content. Pero sa Facebook, ifa-fact check pa lang. I said, hey, TikTok, I already disowned that statement. And TikTok said, okay, we'll look at it. And then within 24 hours, just like that, TikTok deleted those posts. But in your case, in Facebook, we have to fact check. Fact check. What check is happening? Paliwanag naman ng Meta, hindi raw nila intensyong hadlangan ang daloy ng tamang impormasyon online. Sadyang may mga uri lang daw ng nire-report na fake news na kailangang busisihin ng kanilang fact-checkers. There are particular types of misinformation that are a little bit more challenging. Meta is not the arbiter of truth. So we do not determine whether a piece of content is false or truth. We have processes in place. There are also pieces of misinformation that do not essentially violate community standards. Sabi pa ni Mustafa, binabalance din daw nila ang paglaban sa fake news at ang freedom of expression ng isang user. There are pieces of content or misinformation that are shared just in terms of, sharing a light joke, for example, that are essentially, let's say, speech. And this is where we need to balance, but also be able to ensure that the platform that, they put on the content is safe. We understand it can be frustrating. However, we certainly take this very seriously. Pero hindi yan pumalag kay Senator Tulfo. Personal na rin daw kasi niyang nilinaw sa kanyang official Facebook page na fake news lang ang naturang impormasyon laban sa kanya. Kaliwat kanan na rin daw ang pagre-report niya sa mga peking posts. Pero deadma pa rin daw dyan ang Meta. So, Mr. Mustafa, I don't believe you. You're not taking things seriously. You said misinformation that is challenging, and that's why you need fact checkers. Why do you have to have fact checkers? Why don't you believe the person that is being offended? In my case, I have a Facebook account with 20 million followers. Ang tawag tuloy ni Tulfo sa mga taga-Facebook, mga baliktad daw ang utak. Kung sa Tagalog pa, kailangan yung nagsinungaling, siya dapat magpatunay na hindi siya nagsisinungaling. Ang nangyayari, yung na-offend, yung winalang hiya, kailangan magpatunay na hindi siya nagsisinungaling. Baliktad. Baliktad tong Facebook na to. Baliktad ang utak ng mga taon to. Sa huli, sinabi ng Facebook na sisilipin uli nila ang report ni Tulfo. Nagbabalita mula sa Frontline. Maluy Chivaria, News 5. Mas lumala pa ang korupsyon sa Pilipinas ayon sa isang pag-aaral abroad. Sabi ng Malacanang, expected na yan dahil sa ginagawang investigasyon ng pamahalaan. Nasa Frontline ng balita ngayon si Gerard de la Peña.
Lalo pang lumala ang pagtingin ng mundo sa korupsyon sa Pilipinas. Sa 2025 Corruption Perceptions Index ng Berlin-based Transparency International, 32 ang nakuhang score ng Pilipinas sa mga inilatag na basehan. Kaya nasa rank 120 ang Pilipinas sa halos 200 mga bansa. Bumaba ng pwesto ang Pilipinas kumpara noong nakaraang taon. Numero 1 hindi korap ang Denmark. Ayon sa isang ekonomista, nakaka-turn off sa investors ang ranking ng Pilipinas. If you look at the Philippines, tapos makikita mo na hindi ganun kaganda yung lagay ng transparency and accountability, you might consider somewhere else. Saan ba yung madaling kausap yung gobyerno? Saan ba hindi ka iipitin ng permit? Ayon sa Malacanang, expected na ang naging ranking ng Pilipinas. Expected po yan dahil binuksan po ng Pangulo ang issue tungkol sa korupsyon. So, kung binuksan ng Pangulo ang korupsyon, magkakaroon ng pag-iimbestiga na open ang mga natatago noon. Kaya nililinis po ng Pangulo ang nangyari noong nakaraan. So, expected po talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. Nitong huling bahagi ng 2025, kitang-kita na raw ito sa paghina ng construction sector kung saan tigil muna ang paggalaw ng sektor dahil sa flood control scandal. Nauwi ito sa kawalan ng trabaho ng maraming construction worker. Ngayon pa lang talong-talo na ang Pilipinas ng mga bansa katulad ng Vietnam pagdating sa paramihan ng foreign investments na nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. Posibleng mas maramdaman pa ang epekto niyan hanggang sa kalagitnaan ng taon. Tugon naman dito ni Public Works Secretary Vince Dizon na nasa gitna ng pagrereforma sa ahensya sa gitna ng flood control scandal. We have to address it by doing the 3 things that the President told us to do. Make people accountable, ipakulong natin yung dapat makulong, ibalik yung pera, and then yung reforma. Sinabi yan ni Dizon sa idinaos na job fair ng ahensya sa De La Salle University sa Maynila. 2,000 posisyon ang kailangan mapunan ng DPWH. Aminado si Dizon na nag-alangan silang gawin ito noong una dahil sa nasirang imahe ng kagawaran, bunsod ng flood control scandal. Kailangan nating baguhin yan. It's not going to be easy. It's not going to be overnight. It's gonna take years. But if you guys, you idealistic, dynamic, honest, young engineers do not join us, saan pa tayo pupulutin? Saan pupulutin ang DPWH? Diba? So we need you to change that. Nagulat daw ang DPWH na lumampas sa 500 aplikasyon ang natanggap nila. Kabilang ang mga kapapasalang sa Civil Engineering Board exam noong Nobyembre na naniniwalang kaya pang mabago ang sistema. Maybe it's a sign for me to give back to the public, to use my education, what I've learned in this prestigious university, what I've learned throughout in college, to dedicate and commit myself to give back to the public. Siyempre, nung una nakatakot po, pero naisip ko rin naman if kailangan magbago, kailangan magsimula rin sa aming mga batang engineer. So yun, naisip ko na why not try ko po. Habang binabago ang mga sistema sa DPWH, tuloy-tuloy pa rin daw ang ginagawang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto. Importante ngayon is we really need to focus on providing the ombudsman with enough evidence to file, not only to file cases, but to win cases, to convict people. No? So, yun naman, tuloy-tuloy pa rin naman tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Dinipensahan ni Senador Robin Padilla ang sinabi niyang mahihina ang kabataan ngayon. Sa kanyang pahayag, galing daw sa mga datos mula sa mga progresibong bansa at World Health Organization ang sinabi niya tungkol sa mahihinang kabataan na winawakasan ang kanilang buhay. Sabi pa ni Padilla sa publiko, umaksyon na lang daw at huwag siyang pag-usapan kung gusto talagang makatulong sa problema. Kahapon lang nang sabihin ni Padilla ang kontrobersyal niyang pahayag sa pagdinig ng Senado sa mga panukalang maglilimita sa kabataan sa paggamit ng social media. Rumesbak ang host at fashion icon na si Mon Gutierrez sa kambal niyang si Richard, kaugnay sa parenting nila ng kanyang estranged wife na si Sara Labati. Nagugat po yan sa interview ni Sara kung saan nabanggit niyang hindi siya humihingi ng tulong kay Richard para sa dalaw nilang anak. Sa comment ni Mond, nagpo-provide daw ang kapatid para sa pangangailangan ng mga anak ni Richard. May equal time din daw sina Sara at Chard sa kanilang mga anak.
Dagdag pa ni Mond, hindi raw niya pwedeng panoorin lang ang video ng hindi nililinaw ang mga facts. Sana raw ay klinaro ito sa interview. Wala pa namang komento dito sina Sarah at si Richard. Susunod, News 5 exclusive, pagnanakaw ng bisikleta sa Malabon City sa pool sa CCTV. Tara na sa Calayan Island na naglabas ng tour package para sa mga makabayang Pilipino. At magkano kaya mga ticket sa much-awaited trilogy concert finale ng SB19? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng bisikleta ng isang kawatan sa Malabon City. Nahanap na ang suspect pero naibenta niya na ang bike. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Parang residente lang sa tapat ng bahay na yan ang lalaking ito sa isang eskinita sa Barangay Dampalit, Malabon City. Sinilip pa niya ang bawat bintana dahil ang lalaking yan, tirador pala ng bisikleta. Nang masigurong walang tao, tila nag-shopping ang lalaki sa pamimili ng mga bike. Ang pinakabago at makinis pang bisikleta ang natipuhan niya. Ilang segundo pang lumayo sa bike ang lalaki para magmasid. Pero maya-maya, tuluyan na niyang kinuha ang bike at ipinwesto malapit sa labasan. At dahil sigurista, naglakad-lakad pa kunwari ang magnanakaw at saka sumilip sa labas kung may makakakita. Hanggang sa tuluyan na niyang tinangay ang bike. Sa kuha ng mga CCTV ng barangay, hindi pala nag-iisa ang lalaking kawatan dahil nakunan na itong may backride. Yun siguro ang nagsilbing lookout. Pero palagay ko matagal na lang pinag-aaralan yun eh. Kasi natukoy agad nila yung lugar eh. Tingin ng barangay, dayo ang dalawang kawatan. Hindi ko namumukaan eh. Palagay ko mga ilang araw na silang nagmamatsyag. Ayon sa kaanak ng may-ari ng bike, nagkataong sira ang gate sa eskinita, kaya madaling natangay ang bike. 2 linggo pa lang daw ang bike at higit 5,000 piso ang halaga. Pinampapasok pa naman yun sa trabaho ng may-ari. Talaga, alam, magaling yung mga magnanakaw na yan. Alam nila yung bago tsaka yung magandang bisikleta. Pero yung bulok, iniiwan eh. Natukoy naman na ng barangay ang kumuha ng bike. Pero ang masaklap, naibenta na raw niya ang ninakaw na bisikleta. Kaya nagkasundo na lang sila ng may-ari na papalitan na lang ang naibentang bike at hindi na magsasampa ng reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. May mga nakitang pinag-iinalang peking anti-rabies vaccine sa Baler, Aurora. Nag-inspeksyon ng mga kinatawan ng FDA sa mga butikang nakapalibot sa Aurora Memorial Hospital. Sa naturang ospital, namatay ang 8 taong gulang na pasyente dahil po sa rabies. Bigong ilang butika na magpakita ng kaukulang dokumento para patunayang legit ang mga bakuna. Uy, mga kapatid, naghahanap na ba kayo ng inyong summer getaway destination? Bakit hindi ikonsidera ang Calayan Island sa West Philippine Sea? Naglabas ng Patriotic Tourism Package ang kanilang LGU para sa mga gustong masilayan ang ganda ng lugar. 39,050 pesos per pax ang pinakamura kung saan kasama na ang accommodation. Breakfast, lunch at dinner, pati na iba't ibang activity sa isla. Immersion daw ang estilo ng package kung saan ipapadama sa mga turista ang buhay at ganda sa Kalayaan. Ang pagpunta po doon ng turista, makikibahagi sa araw-araw na aktibidades at pamumuhay po ng mga magigitin nating mamamayan sa bayan ng Kalayaan. Magkakaroon ng mga turista ng pagkakataon na maging magiting rin. We are really opening this hindi po para kumita yung munisipyo, kundi para po ipakilala sa buong mundo, sa buong Pilipinas, ang ganda, ang yumi ng bayan po ng Kalayaan. Abangan, 5 years old na lalaki katuwang ng kanyang mga magulang sa kanilang restaurant. At ticket prices para sa wakas at simula the trilogy concert finale ng SB19 inilabas na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, pumanaw na po ang aktres at komedyanang si Vanji Labalan sa edad na 83 years old. Kinumpirma yan ng kanyang anak. Pumanaw ang aktres ngayong araw sa Australia dahil sa isang sakit. Iuwi rin daw ang kanyang labi sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Ibabahagi rin daw nila sa publiko ang funeral details. Ilan sa mga naging palabas ng aktres, komedyan na si Vanji ay ang classic films na Sana Pag-ibig Na at Di Bale na Lang. Naintriga ang netizens matapos mag-post si Maris Racal na kasama ang lead vocalist ng Cup of Joe na si Gian Bernardino. Sa post sa Instagram, may mga hawak pang bulaklak si Maris at tila nakasandal sa kanya si Gian. May caption pa ito na plot twist. Hinala ng ilang netizens na may collab song daw sila habang may mga naniniwalang nagdi-date ang dalawa. Naunang nakakolab ni Maris ang Cup of Joe sa isang concert for a cause sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City noong August 2025. Ready na po ba ang ipon ng mga 18? Inilabas na ang ticket prices para sa inaabangang wakas at simula the trilogy concert finale ng SB19. 12,800 pesos ang pinakamahal na ticket sa SVIP Seated. Kasama dyan ang ilang VIP freebies gaya ng random photo card, fan picket, care kit, LED wristband at special VIP lane. 1,500 naman ang pinakamura sa bronze ticket. Sa February 28 na ang general ticket sale. Sa April 18 naman ang concert sa SMDC Grounds Fest. Inanunsyo na rin ng P-Pop Kings ang release date ng bago nilang single na Visa. Sa February 20 na ang labas ng parehong audio at music video. At para naman sa ating pabaong pampagood night, nakakatuwa ang isang bata sa Guangdong, China. Sa murang edad, tinutulungan niya ang kanyang mga magulang na maglinis sa kanilang restaurant. G na G kung maglinis ng mga maruruming lamesa ang batang yan. Pero 5 years old lamang po siya. Aba, matapos pagpatong-patungin ng mga maruruming plato, siya rin ang nagdadala niyan sa kusina. Parang nasa dugo ang kasipagan ng future businessman. Ganyan din ako kasipag ng bata. Di ba child labor yan? Ay, oo nga, no? Sa restaurant, inisip ko sa bahay lang maghuhugas ng uwan. Hala! Ba't ako? Hala! Tumutulong sa magulang. Oo, tumutulong sa magulang eh. Ikaw talaga. Utak. Hala, sige, Umuho ka naman kagad. Yung kung 45 minuto, paghimay sa malagang headlines. Naisip ko kasi sa dami ng tao kumakain sa maghapon, ang dami niyang nililigpit. Oo, di ba? Tapos minumuwi nyo na. Wala. Meron kaya siyang NSS sa pag-ibig? Pagod lang. Bagay, Guangdong to eh. Ikaw talaga. Naku, balik tayo diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Gawin niyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mehan Las Bañas Oroseo. Ako na po si Adlinga, walang iwanan sa Frontline Tonight.